Mag-ingat sa maling aral ang babala ng Diyos sa mga huling panahon. Kamusta, Kapasan? Maligayang pagdating sa Kapasan PH Channel, kung saan sama-sama nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tamang expository, preaching, biblical exegesis at hermeneutics batay sa background at sa Biblia at sa pananaw din ng Seventh-day Adventist Church. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow upang marami pang ang makikinig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon ay pag-aaralan natin ang unang Timoteo 4 versikulo 1 hanggang 5, isang babalang napakahalaga sa ating panahon ngayon. Una ay pag-aralan natin ang background upang maunawaan ang isang salita. Ang mahalaga lamang ang background nito. Ang unang Timoteo ay isinulat ni Apostol Pablo noong humigit kumulang ng Anno Domini or AD 63 to 65. Ang liham ay ipinadala kay Timoteo, isang batang pastor na iniwan ni Pablo sa Efeso. Ang Efeso ay isang mayamang lungsod, ngunit puno ng idolatria, filosofiya, Grego at iba't ibang relihiyon. Dito matatagpuan ang bantog na templo ni Artemis dahil sa halo-halong impluensyang pangrelihiyon. Maraming huwad na guro ang pumasok sa iglesia at nagturo ng mga aral na tila makadiyos ngunit salungat sa kautusan. Kaya isinulat ni Pablo ang liham na ito upang pangalagaan ang iglesia laban sa mga maling doktrina. Basahin natin ang unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 5. Sa versikulo 1, ngunit malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, iba ay tatalikod sa panampalataya. Napansin ba ninyo? Hindi sinasabi ni Pablo na baka mangyari ito. Sinasabi niyang malinaw na sinasabi ng banal na Espiritu. Sa Greek word study, ang salitang tatalikod ay mula sa salitang Grego na aphistemi. Ang ibig sabihin nito ay umaalis, tumalikod, humiwalay, mag-apostasya. Ipinakita nito ang mga taong ito ay dating nasa panampalataya, ngunit piniling talikuran ang katotohanan. Hindi sila naligaw dahil kung kulang ang Biblia. Naligaw sila dahil mas pinili nilang sundin ang maling katuruan. Ito rin ang babala sa ating panahon. Hindi sapat na minsan tayong naging Kristiyano. Kailangan tayo'y manatiling tapat hanggang wakas. Sinabi rin ni Jesus sa Mateo 24, versikulo 24, nalilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta upang iligaw kung maari maging ang mga hinirang. Sa verse 2, sinabi ni Pablo, sa pamagitan ng pagpaipaimbabaw ng mga nagsalita ng kasinungalingan, ang kanilang budhi ay napaso ng mainit na bakal. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag ulit-ulit na tinatanggihan ng tao ang katotohanan, dumating ang panahon na hindi na siya nakaramdam ng pagsisisi. Nagiging manhid ang kanyang konsensya. Ito ang dahilan kung bakit mapanganib ang patuloy na pagtanggi sa tinig ng Diyos. Kaya sa verse 3, dito nagsisimula ang paglalarawan ni Pablo sa maling aral. Ipinagbabawal ang pag-aasawa at inuutos ang umiwas sa mga pagkain. Ano ang dalawang maling katuruan nito? Una ay mayroong mga old religion sa panahon nito. Una, asceticism. Ang asceticism ay paniniwalang ang kabanalan ay nakakamit sa pamagitan ng pagpapahirap sa sarili. Naniwala sila na mas banal ang tao kung hindi mag-asawa, iiwas sa ilang pagkain, magpapakita sa katawan. Ngunit salungat ito sa Biblia. Ang Diyos mismo ang nagtatag sa pag-aasawa mula sa Garden of Eden ng Genesis chapter 2. At sa Hebreo 3:4, dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa. Hindi kasalanan ang pag-aasawa, ito ay regalo ng Diyos. Ang ikalawa na old religion ay Gnosticism. Ang salitang Gnosis ay nangangahulugang kaalaman.
Naniniwala ang mga Gnostic na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng isang lihim na nakaalaman. Maaari rin sa kanila ang nagtuturo na ang material na mundo ay likas na masama. Dahil dito, ipinagbawal nila ang pag-asawa at ilang pagkain. Ngunit salungat ito sa Henesis Kapitulo 1, versikulo 31. Sinasabi ng Diyos matapos niyang likhain ang sanlibutan ay napakabuti. Hindi masama ang nilikha ng Diyos. Ang kasalanan ang sumira sa kanyang nilikha. Kaya sa verse 4, ito ang talatang madalas gamitin upang gamitin maaari nang kainin ang lahat ng hayop. Ngunit bilang mga nag-aaral sa Biblia, hindi tayo dapat kumuha ng isang talata lamang. Kailangang tingnan ang buong konteksto. Basahin muli ang verse 3. Sinasabi rito, mga pagkaing nilikha ng Diyos upang tanggapin. Hindi sinasabi ni Pablo na lahat ng hayop ay pagkain. May mga hayop na hindi kailanman nilikha ng Diyos bilang pagkain ng tao. Noong panahon sa Henesis Kapitulo 7, kung naalala ninyo, na wala pa dito ang mga Hudyo, kundi ay mga panahon pa lang ni Noe na may pagkilala na sa malinis at di malinis, kung ano ang pagkakaiba ng mga hayop sa malinis at di malinis. Malinaw sa itong ipaliwanag sa Leviticus Kapitulo 11 at sa Deuteronomy 14, kaya ang unang Timoteo 4 ay hindi nag-aalis ng utos ng Diyos tungkol sa clean at unclean animals. Ang kinukontra ni Pablo ay ang mga pagbabawal na gawa ng tao galing sa asceticism at Gnosticism. Kaya sa verse 5, sinasabi ni Pablo, ito ay pinabanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Napakahalaga ng pagkasunod-sunod nito. Una, salita ng Diyos. Ikalawa, panalangin. Hindi maaring gawing malinis ng panalangin ang bagay na hindi pinahintulutan ng Diyos o sa salita ng Diyos. Ang panalangin ay hindi nagpapabago sa utos ng Diyos. Sa halip, tinatanggap natin ng may pagpapasalamat ang mga bagay na pinahintulutan niya. Kaya sa Seventh Adventist Bible Commentary, Volume 7, page 295 hanggang 299, ang mga huwad na gurong tinutukoy ni Pablo ay ang mga kaugnay sa mga maagang anyo ng asceticism at Gnosticism. Kaya ang kanilang pagbabawal sa pag-asawa at pagkain ay mga aral ng tao, hindi utos ng Diyos. Ipinaliwanag din ng komentary na ang foods sa talata ay tumutukoy sa mga pagkaing nilikha ng Diyos upang tanggapin ng tao at hindi isang pag-aalis ng pagkakaiba ng malinis at di malinis na hayop. Sa sulat ni Ellen G. White sa The Great Controversy, page 593, the last great delusion is soon to open before us. So, ipinapaalala niya na sa huling panahon, magiging napakakumbinsi ng mga panlilinlang ni Satanas, kaya ang tanging magiging ligtas ay ang mga taong nakaugat sa salita ng Diyos. Kaya ang application natin dito mga kapasan ay napakarami ng guro ngayon, napakarami ding preacher ngayon, napakaraming video sa social media na kumakalat, ngunit hindi lahat ng nagsalita tungkol sa Diyos ay nagtuturo ng katotohanan. Kaya huwag nating tanungin, ano ang sabi ng tao? Ano ang sabi natin? Ano ang sinasabi ng Biblia? Dapat gawin nating pamantayan ang kasulatan sa bawat doktrina, tradisyon at bagong katuruan. Kaya sa pagtatapos sa mensahe ng unang Timoteo 4:1 hanggang 5 ay hindi tungkol sa pagbibigay ng kalayaan na baliwalain ang mga utos ng Diyos. Ito ay isang babala laban sa mga huwad na aral na nagdaragdag o nagpapalit sa malinaw na kalooban ng Diyos. Naway maging tulad tayo ng mga taga-Berea o Bereans sa gawa
Kapitulo 17, versikulo 11 na sinusuri araw-araw ang kasulatan upang malaman kung ang ating pinapaniwalaan ay tunay na naayon sa salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung pinagpala kayo ng pag-aaral na ito, i-like, i-share at i-follow ang Kapasan PH channel. Hanggang sa muli, manatili tayong matatag sa katotohanan at sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. God bless everyone.